Pahuga rito, 1988, I entered the full-time ministry with an allowance of 50 pesos in a week. Tapos bibigyan ako ng love gift na isang kapatid, nagiging 100 in a week. Nakitira ako sa bahay ng kamag-anak, nakikitulog lang ako bilang full-time, nasisimula kasi ang church natin, wala tayong bahay, walang bahay. Nakikinig pa ho ba kayo? Tulog lang ako ron. Pero para mabayaran ko ang tulog, pagtanggap ko ng 100 pesos in a week, binibili ko ng mga pangangailangan sa bahay nila ang 100 pesos. Binigay ko ng lahat sa kanila. Kaya natatagpo ako ang sarili ko. Fasting ako. Yes. At para makaganti pa ako sa pagtulog ko sa kanila, naglalaba ako, nagpa-plancha ako. Kalalaki kong tao, naglalaba ako, bago na ng washing machine. Meron silang anak na maliit, may bubo, nilalaban ko yun. At nagpa-plancha ako. Para mabayaran ko yung pakikitulog ka sa kanila, may pagpatuloy mo lang ang pagpupultay ko. May tao pa ho ba rito? Pero mabait ng Diyos. Kapag katotohanan ka palang naglilingkod sa Diyos, you have a sincere heart, you have a true service to the Lord, hindi pala papahintulutan ng Diyos na ikaw ay mamatay. Bagkus itataas ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, at gagawin ka magandang halimbawa ng Diyos para sa marami. At yun na pong nangyari sa buhay, I became a model to many. At ito rin ang nangyari kay Reina Esther. Nang nakita siya ng hari, kagandahan sa kanya, itinuro ang gold scepter. Hinawakan ni Reina Esther. Dahil sa gandang-ganda ang hari kay Reina Esther, anong kailangan mo, Reina Esther? Sabihin mo, ibibigay ko. Even half of my kingdom, I will give it unto you. Wow, impulsively, according to history, not in the Bible, but according to history, as I read the history ko. Alam ba ninyo na maraming sa history ay pinapatunayan ng history ang Biblia? Alam ba ninyo? May tao pa ho ba nito? Akalayan mo namang nagandahan? Sabihin mo nila, Esther, kahit makalahati ng kahanin mo, ibibigay ko sa'yo. Parang si Hari Herod, abay, nagandahan sa iyo ng babaeng iyon, na kanyang kalabuyo. Sige, sabihin mo, kung ano yung gusto mo, nagandahan naman sa iyo mo eh. Ano kanyang sa iyo yun? Tango, chacha, kuratsa, rumba, boogie, or hip-hop. Ano kaya yun? May tao ba huga rito? Palakpakan natin si Lord sa dito. Ano kaya sa iyo yun? Rumba, hip-hop, chacha, tango, kuratsa. Ano kaya? Akala mo ba namang nagkamali ang Haring Herod? Sabihin ba naman ng anak ng kanyang kalaguyo ulo ni John the Baptist? Ay hindi na niya babawi. Utos ng hari, hindi pwedeng babawi. Ayaw niya. Sabagat alam niya, John the Baptist was a man of God. Pero nasabi na niya ang dapat masabi, hindi niya binawi. Pinaputulan niya ng ulo si John the Baptist. Pero naging kalungkutan niya. At doon tapos ang buhay ni John the Baptist. Walang kwentang pagbibigay ng reward. Nagandahan na sasayaw eh. Ibinigay ang ulo ng isang matinding propeta. Ito ako pa dito. Alam mo kung magkaminsan sa passion mong iyan, di ba? Alam niyo may mga tao may passion sila eh. Sa kanilang passion iyan, alam ba ninyo na halos lahat ng kanila ilagay sa passion iyan? Pati buhay nila ilagay sa passion. Kita pa ba rito? Halimbawa, mahilig siya sa damit. Ay, yung pera niya, ubusin sa lahat ng damit. Di ba? Kung siya yung mahilig sa sapatos, gaya ni Imelda, Marcos, bibili ng sangkatutak ng sapatos. Kita pa ba rito? Kung mahilig niya sa cellphone, bibili ng sangkatutak na cellphone. Kita pa ba rito? Kung yan na mahilig sa laptop, bibili ng sangkatutak na laptop. Kung mahilig yan sa ukay-ukay, bibili lahat ng ukay-ukay, pumuntahan niya. At mabibili sa ukay-ukay, at yung kanyang bahay ay para rin ukay-ukay. Akala ninyo may mga taong adik sa sale. Sa
puntahan ko yan. San Vicente, puntahan ko yan. Pero may mga tao, adik sa ukay-ukay. New arrival, puntahan ko yan. Yung iba naman, ayaw ng new arrival. 3 for 100, 4 for 100, 20 pesos, 10 pesos, puntahan mo yan. Puntahan mo ang kanyang bahay, puntahan mo ang kanyang closet, pagpasok mo, amoy ukay-ukay. At habang siya'y naglalakad, naamoy mo sa kanya, siya'y amoy ukay-ukay. So ito nga, Haring Success, ito kanyang passion ay magandang dilag. Nung nakita niya ito nga, Reyna Esther, na hindi napakagandang dilag. Reyna Esther, sa iyong kagandahan, iyang nakabighani sa akin, nabighani mo na ako minsan, muli mo ako nabighani. Hiningin mo anong gusto mo. Even half of my kingdom, I will give it unto you. Siguro na gano'n ba? Unto you. Ano pa siguro? Abay, ginanahan si Reyna Esther. Sabi ni Reyna Esther, pwede ko bang paimbitahan ng hari sa aking inihanda? At pwede bang imbitahan si Haman na aking inihanda? May tao pa ho ba rito? Sige, pinatawag ng hari si Haman. Tumantuwa naman si Haman, si Haman, na isang Haman. Tumantuwa siya, at pag-uwi niya ng bahay, tinawag niya ang kanyang asawa, si Zeres. Pero ang Zeres na napapalitan na, itrain na, nasirain. Palitan ng urbanet. Ang ba? Malayo. Tama ba o ba ito? So mga minaman, pinatawag pa ni Haman ang kanyang mga kaibigan. Ipinakita niya ang kanyang kayamanan. Ipinakita niya ang kanyang 10 anak. Grabe. Alam mo, kung mayaman ka, maganak ng marami. Eh kung wala ka na may pakain, maganak ng marami. Paglaki niya, sipahin ka niyan. Wala ang ginawa, kundi maganak ka lang ng maganak. Tao pa po, kaya kanina, totoo po ito eh. Ito ang sabi ko sa mga full-time na kasama ko sa bahay. I am treating them like my own daughter. My own daughter. Sabi ko sa kanila, hindi nyo dapat isipin ng pagkain ninyo sa araw-araw. Hindi nyo dapat isipin ng mga pangangailangan nyo sa araw-araw. Tungkulin ko yan bilang inyong mga magulang. Bilang inyong magulang. Amen? Ang tungkulin ninyo ay tularan nyo lang si Joseph na kain ng kain. Kaya ganyan ang katawan. Tularan nyo lang si Joseph na hingi ng pera. Kuha lang ng kuha sa bagto. Kaya pag may nagsabi sa akin, mahirap ka. At pag may nagsabi sa akin, bigo ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, ihaharap ko ang asawa ko, ihaharap ko ng akong anak, at sabihin mo sa kanila, magsalita kayo! Tama ho ba rito? Tingnan mo ang kurso mo na yan! Nakakain pa lang yan! Ilang minuto pa na, godong na yan! Ang pinapakain ko, biro lang yan. Biro lang yan ha. Hindi totoo yun, nag-ibro lang ako. I love my chat. Kamukha ko yan eh. Lahat naman kamukha ko eh. Ito kamukha ko sa mukha, isa kamukha ko sa balikat. Isa naman kamukha ko, di ba? Isa naman kamukha ko sa tagyakwa. Ngayon, ang sabi ganoon, ano sabi ni Haman? Sa kabila ng kayamanan tinatamasa ko, at sa kabila ng pag-imposition ko bilang next to the king, at sa kabila ng invitation ni Queen Esther, hindi pa rin ako masaya. Hanggat hindi ko na ipapatay ang modeng Mordecai na iyan, pati ang kanyang mga kalibing Hudyo. Ano sabi ni Zeres, na asawa niya, pati mga friends niya? Magpagawa ka ng ng bitayan. Gawin mo ang floor contemplation niya. 75 pintol. Time will come, ang mga bansang masyadong inapi ang Pilipinas, the Lord will judge them. I tell you, even I prophesy. The Lord will judge them. Kung paano mahal ng Panginoon
Dahil sa Pilipinas, nandito ang mga totoong iglesia at mga totoong lingkod na Diyos. Time will come, ang mga bansang ng api sa mga Israelita, ang mga bansang ng api sa Pilipinas, kung paano ang mga bansang inapit mga Israelita pinagtatanggol ng Panginoon, ganoon din ang mga bansang nang-aapi sa mga Pilipino. Isipin ninyo, wala na sa kalooban ng Diyos sa mga Israelita, pero nariyan pa rin ang kamay ng Diyos. Gusto ko ipaliwanag sa inyo, kung babasahin nyo ang Book of Esther, ang salitang Panginoon, Lord, at ang salitang God o Diyos, ni isang beses ay hindi mo mababasa sa Book of Esther. Why? Because they were in a backsliding state. Ganyang kabuti ang Diyos. Kahit na ang isang Kristiyano ay nasa backsliding state, binibigyan ng Lord ng chance. Binibigyan niya ng pagkakataon na makapagbalik loob sa Kanya. Nagigiling pa ba tayo? Natuwa ngayon si Haman, nagpagawa siya ng bitayan, 75 kinton, ilong, taas o high. May tao mabugat ito. Kinabukasan ngayon, ito na ngayon, si Haman na kayong hari at si Reyna Esther. Sige, mahal na Reyna, sabihin mo anong gusto mong sabihin at maging kalahati ng aking kaharian ay ibibigay ko sa iyo. Huwag lang kayong magkwentuhan dyan sa inyong kukuhan. Yung si Reyna Esther pala yun. Reyna Esther, ibibigay ko maging kalahati ng kaharian ko. Sabihin mo, ito na ngayon ang sinabi ni Reyna Esther, pakinggan ninyo, malapit na akong magbahan. Kung ako at ang aking mga kababayan ay gawing alipin lamang, papayag na ako at hindi ko naguguluhin pa ang hari. Ngunit, hindi ako makapapayag na ako at ang aking pamilya at ang aking mga kalipin ay ipapatay ng walang kalaban-laban at ang sino mang papatay sa amin, ang aming kayamanan ay kukunin pa nila. Ang aming pag-aari kukunin pa nila. Nakikinig pa ba tayo? Sumagot ngayon ang haring Ahasuerus. Sino ang minagagawan doon? Si Reyna Esther ay nagturok at ang sabi niya, itong masamang si Haman na ito. Napagano siya. Napagano siya. At ako pahulwa rito. Amen? Nagalit kayo yung hari? Sa kanyang galit ngayon? Kasi alam mo, pag nagagalit ka, tipito sa mga magagalitin ng mga asawa, mga nanay, mga kuya, mga ate, pag nagagalit ka, tulala mo si Haring Xerxes, lumabas siya ng bahay, nagpalamig-lamig siya. Ako, tipito. Kasi pag nagagalit ka, hindi ka lumabas ng bahay, hindi ka nagpalamig-lamig, o kaya, kung wala kang bahay na malamig sa labas ng bahay na malamig, buksan mo yung rep, magpalamig ka. O kaya, uminom ka ng malamig, tama? Kasi pag nag-iinit ka, baka kung anong magawa mo eh. Tip number 1. Ay lagi kayo natin pag Sunday, ang ganda rito ng mga aral, I tell you. Isipin mo yung mga tip ito sa mga magagalitin. Hindi nagagalit ka sa asawa mo, nagagalit ka sa asawa mo, sa anak mo, sa katulong mo, sa kasama sa trabaho. Pagdating ka sa labas, o kaya kumuha ka ng may-may-may. O kaya buksan mo yung rep mo. Kasi pag hindi ka magpapalamig, baka itaas mo yung ano mo, yung kwelyo mo, yung ano tawag dito, yung manggas. Baka sumbagin mo eh. O kaya naman baka maging kabayo kasi pain mo eh. O kaya naman baka maging kagaya ka ng manok. Talaw! Naapaw pa rito. Kaya ang ginawa ni Haring Xerxes, lumabas siya, nagpadalig siya. Ngayon sa takot kayo ni Haman, ako eh, yung inuupuan na couch na nasuban ni Haring ay ni Reyna Esther, napasumsum siya roon. Siyang pasok ngayon ni Haring Xerxes. Pati ba naman ng Reyna lalabas na nga nito ba sa harapan ko? Naku, I tell you,
Galit siya. Pagdakit sa kanya ngayon, sabi ng dumating sa kanya, alam niyo, nagkaroon ng tapon ng loob eh. Doon, walang tapon ng loob eh. Kasi si Haman ba naman ang nasa posisyon eh. Sabi ko nga, kung producer, director ako, gagawin ko itong pelikula eh. Idaraman niyo kayo ito sa anniversary, napakaganda nito. Nagkaroon kayo ng lakas ng loob ngayon yung umuli kayong kay Haman. Noong unang panahon ha, alam mo kung sino ka ha. Ngayon wala ka na ngayon. Sa babae lang pala, tiklog tuhod mo. Sa akin pa. For cinematic purposes. Binakit na ngayon at ang sabi niya, alam mo ba mahal na hari? Nagpagawa pa ito ng bitayan at bibitayan daw si Mordecai. Ganun ba? Siya ang bitayin. Alam mo ba na ang Diablo ay laging nagpaplano ng masama para sa'yo? Pero alam mo ba ang planong masama ng Diablo? Pagkakandahin niya dahil ikaw ay nakakingdom of business practices. Success! 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 And victory! And victory! To those who are in the KOJS and to those who are having the KOJS and to those who are having RTC! Genesis 15:20. The devil meant it for evil, but God meant it for good. Hallelujah! Ginugulo ba ng Diablo ang buhay mo? Ginugulo ba ng Diablo ang asawa mo? Ang anak mo, ang magulang mo, gawin mo? Ang kapatid mo, ang pamilya mo, ang pag-aaral mo, ang trabaho mo, ang negosyo mo, manatili ka sa'yo kinalalagyan! Ginugulo ba ng Diablo ang asawa mo, anak mo, magulang mo, kapatid mo, pag-aaral mo, trabaho mo, negosyo mo, magnugang mo? Ginugulo ba ng Diablo? Manatili ka sa iyong kinalalagyan at magpatuloy sa Diyos. Lalo mong mahalin ang Panginoon! Lalo mong paglingkuran ng Panginoon! Lalo mong magbigay ng tithes, offerings at pressures, tumulong na sa church rental, bilhin natin ang needs sa iglesia nito, bayaran natin ang lahat ng pangangailangan sa iglesia nito. Sa ginagawa mo iyan, ang gagawin ng Panginoon, ang masamang plinano ng Diablo, babalik na rin niya! Umupo rin tumayo. At yung mga nakaupo, kayo naman ang tumayo. At sumigaw ng malakas na, Praise the Lord! Alam mo, bago pa yan, ikwento ko to sa inyo. Dumating ang time, merong mga bantay si Haring Xerxes. Ang dalawang bantay ito, bantay sa lakay. Balak ng dalawang bantay na ito, napatayin si Haring Xerxes, nasa gate si Mordecai. Narinig niya ngayon ang usapan, papatayin ang Haring Xerxes. Ang ginawa ngayon ni Mordecai, sinabi kay Reyna Esther na merong papatayin kay Haring Xerxes. Nung nilitis niya, sinuri, naglitis si Haring Xerxes, napatunayan niya ang totoo. May dalawang lalaking papatay sa kanya na pinagkatiwalaan pa naman niya. Pinapatay niya ngayon ito. Isang gabi, bago pa naganap itong mga bitayan kay Haman, isang gabi, mabuti na alala ko, hindi ko na makalimutan eh. Ganito ako mag-sermon eh. Sinasaulo ko yung pinapangaral ko eh. Linggo pa lang nakahanda na sermon ko eh. At lalong gumaganda pag Monday eh. Pag Tuesday, lalong gumaganda. Wednesday, lalong gumaganda. Thursday, gumaganda. Friday, gumaganda. Pag Saturday, sobrang excited na ako. Kaya kung kayo gusto pag Sunday, bigay na bigay ako. Amen! Alam niyo mga tabi ko, pag Sunday, pagdadalo ka rito, excited ka. Sa bawat pakikinig mo ng radio, ng itong sabi ng Panginoon, sa pakikinig mo ng audio tape, sa panonood mo ng DVD, excited ka dapat pala. Ngayon isang gabi, hindi makatulog ang hari. Hindi siya makatulog. Kumuha siya ng cellphone, nag-text siya. Text mo kayo yan. Hindi ako makatulog. Ay hindi! Kasi wala pang cellphone ng mga panahon yun. Hindi rin siya nanonood ng TV kasi hindi pa uso ang TV. Hindi rin siya nagbukas ng internet at ng Facebook at baka meron siya ng makatsa. Ang ginawa niya, nagpatawag siya ng alipin, buksan ang
doon sa buong record na pag-alaman niya na si Mordecai ay niligtas ang kanyang buhay. Tinanong niya ngayon ang tagabasa, na secretary, anong reward ang binigay kay Mordecai? Ang sumagot ang tagabasa ng record book, walang binigay na record na reward kay Mordecai. Hello? Maaaring masabi mo na ang lahat ng ginagawa mong pagtulong kay RTC, lahat ng ginagawa mong pagtulong sa KOJ, lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, maaaring masabi mo, hindi napapansin yan. Huwag kang mag-alala. Ang Diyos nakikita yan. At isang araw, gagantihan ka ng Diyos. Glory! Hallelujah! Pwede kayo tumayo! Kasi ikaw ng malakas na praise the Lord! Sige, makakaupo na. Ano ang sabi sa Colossians 3:23-25? Kaya mo ba yan, anak ko? Kaya mo bang bayan mo ba? Colossians 3:23-25, buksan mo na. May tao pa ho ba rito? Yan, Colossians chapter 3, anak. Chapter 3. Verse 23 and 25. Saan natin? Yan. Yan. Verse 23. Nasa natin na. Colossians 3:23. Yan. Sige. Sa December, lapit ka sa akin, ha? Pero kahit na hindi mo December, lapit ka na sa akin. Ito ang Amerikano ko, bigay ko ito sa'yo. And whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Hallelujah. Lahat ng ginagawa mo, gawin mo yan ng buong puso mo. At huwag mong gawin yan para ipakita sa tao o pakita ng tao. Gawin mo yan ng buong puso mo. Ipakita mo sa Diyos. Knowing that of the Lord, ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Jesus Christ. Pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, nagbibidyo ka, nagtuturo ka, umaawit ka, nagkikwenta ka, nagmamap ka, nagre-record ka, o nahawakan mo ang laptop, etc., nagbibigay ka ng tithe, offering, first fruits, nagtutuloy ka sa gawain ng Panginoon. Ginagawa mo yan ang buong puso mo at hindi napipilitan lamang. Ano ang sabi ng Biblia? Meron kang reward of the inheritance. Hello? Amen? Meron kang biyaya sa Panginoon. Ang ginawa bang pagtulong ni Mordecai sa haring Xerxes ay nawalan ng kabuluhan? Hindi! Hebreo 6:10. Hindi lilimutin ng Panginoon ang iyong paglatay. Hindi lilimutin ng Panginoon ang iyong pag-offering. Ang magbibigay mo ng first fruits, hindi lilimutin ng Panginoon. Ang magbibigay mo sa sacrificial giving, ang pagtulong mo sa gawain ng Panginoon, ang pagtulong mo kay RTC, ang pagtulong mo sa kayo, Jeff, ang lahat ng ginagawa mo, magbibigay buhay na iyan, ang pagtutulay mo na iyan, ano mang sakripisyong ginagawa mo para sa Panginoon, ay hindi mawawala ng kabuluhan yan. Isang araw, itataas ka ng Diyos! Bago pinagpilay si Haring Haman, huwag ko na itong makalimutan. Pinatawag ngayon ni Haring Xerxes si Haman. Sino nasa outer court? Si Haman po. Tawagin si Haman. Haman! Ano ang dapat gawin sa isang lalaki, sa isang taong kinalulugdan ng mahal na hari? Akalain mo ba namang si Haman sino ba ang kalulugdan ng mahal na hari? Kung hindi ang kagaya mo, yabang Sino pa ba? At ito ang sabi niya, mahal na hari, ilabas ang pinakamagandang sasakyan ng hari. At ang pinakamagandang kasuotan ng hari ay ipasuot sa taong kinalulugdan mo at iparada sa lahat ng iyong nasasakupan at ipagsikawan. Ito ang ginagawa sa kinalulugdan ng hari.
Ano ang sabi ganoon ng Haring Xerxes? Haman! Napakaganda ng iyong payo! Gawin mo yan kay Mordecai! Hallelujah! Gawin mo yan kay Mordecai! Purihin ang pangalan ng Panginoon! Tayo muna RTC! Tayo muna kayo JF! Tayo na natin lahat! Ito na ang ating panahon! Nakita ng Panginoon ang ating mataas na paglilingkod! Ang lahat ng biyaya ng langit! Ang lahat ng biyaya ng lupa! Ang lahat ng kayamanan ng lupa! At ang lahat ng kayamanan ng langit ay para sa atin! At ang lahat ng matataas sa posisyon ay para sa atin. Panahon lang yan eh. Basta't maghintay ka lamang. Hallelujah! Wow! Parang ayaw nyo na ituloy. Okay na sana yun eh, no? Ituloy pa ba natin? Tuloy pa? Iba ang taga-Kingdom of Jesus Fellowship. Sila ang dami nilang service. Pero sa mga service nila, ang iikli ng awitan, ang iikli ng aral, ang iikli ng baturan, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nararamdaman at ang mensahe ay hindi kapakipakinabang. Naging makakatawa ngayon. Talo si mga tatawan. Kung sumali ako sa Talentadong Pinoy, hindi nanalo yun eh. Hindi na ako sumali, binigyan ko na sila ng chance. Dito na lang ako. May tao pa mo ba rito? Alam mo, si Mordecai na walang kakalam-alam. Basta ang ginawa niyang iyon, taos lamang sa kanyang puso ang kanyang ginawa. Hindi pakitang tao, kundi pakitang Diyos. Isang araw, tinaas siya ng Diyos. Ito ang panahon ng pagtaas nating lahat. Hallelujah! At alam mo ba ang dahilan kung bakit tayo nasa mataas na floor? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nasa mataas na floor? This is prophetic. All truth is parallel. What does it mean? Ang ibig sabihin niya, tinataas na tayo ng Diyos. Mula sa mataas na kalagayan, patuloy tayong tinataas ng Diyos. Huwag kang manghina, huwag kang mapagod, huwag kang maglumaybay. Even I prophesy to you, tuloy-tuloy ang ating pagtaas. Tuloy-tuloy ang ating paglaki. Tuloy-tuloy ang ating pagkanda. Dahil ito ang ating panahon. Pwede ito ba yung lahat? Ito ba yung lahat ng pagkalang palapangan ng malakas ng Diyos? At hindi ko na, praise the Lord! Nakakaupo ng bawat sa mga anak ko. Nakikinig mo ito ang mga estudyante? Huwag kang pumayag na wala kang honor. Nakikinig mo rin yung mga anak ko? Nakikinig ba ang mga estudyante? Huwag kang papayag na ikaw ay may wala kang honor. Huwag kang papayag na ikaw ay may back subject. Kristiyano ka pa naman, magagamba ka pa naman ng Panginoon, ang subject mong baksak, values, ano ka pa naman? Pastora, baksa mo, ahpak, ano ka pa naman? Iwas mo na ligaw, iwas mo na text. Kaya akala ng marami, pinipigilan ko marami na mag-aral. Mali! Kung ayaw nilang mag-aral, hindi ko desisyon yun. Dinesisyonan nila yun. It's not me. Amen? Do not put the blame on me. It's their decision, it's not my decision. Ang lagi ko sinasabi, mga anak, huwag muna kayong mag-aasawa. Mag-aral muna kayo ng gusto. Hiwalayan ang mga dapat hiwalayan. Hiwalayan ang mga dapat hiwalayan. Pag hiniwalayan nyo sila, huwag nyo hiniwalayan sa RTC ang kayo, Jake. Makipag-break na kayo sa kanya. Makipag-break ka sa kanya, huwag kaysa kayo, Jake. Magpahinga ka sa kanya, huwag Lord. Amen. Alam mo, nung pinaparada ni Haman, si Mordecai, umuwi siya ng bahay, tinatawag niya asawa niya, pati yung kanyang mga kaibigan, hiyang-hiya siya.
At ito ang sabi ng asawa niya, si Urban, si Teres. Sabi ni Urban, si Teres. Sabi ni Teres, nako, patay kang matanda ka. Oh, for cinematic purposes, patay kang matanda ka. Hudyo ang ipapapatay mo. Eh, Hudyo yung si Mordecai. Tapos kang matanda ka. At yun nga pong nangyari, si Haman ay binita. At lahat ng mga nagpapapatay sa mga Israelita, binago ang kautosan ng hari-hari. Sabi pa ng hari kay Reyna Esther, sige ba, Reyna Esther, humiling ka pa. Sinamantala ni Reyna Esther, pwede po bang yung mga sa March 7 na tinakdak ni Haman na napapatayin ng aking mga kababayan, pwede bang magtanggol na sila ng kanilang sarili at sila na ang pumatay sa kanilang kalaban kung sila ipapatayin? Sabi ng hari, sige, ituloy mo. Kaya dumating ng time, March 7, nagkaroon sila ng selebrasyon. Lahat ng papatay sa kanila, pinatay nila. Bitaw pa ho ba dito? At tinaas ng Diyos ang Israel sa lugar ng Medes at Persia na tungli Susan. At hindi lang iyon, mga minamahal. Itong si Mordecai, hindi siya dali kinuli. Siya ang pinalit kay Haman. Mordecai became the prime minister. Lahat ng tao sa Med na nangasabot ni Haring Xerxes sa Medes Persia, natakot lahat sa mga Israelita. Sapagat ang nasa posisyon ay si Mordecai na isang Hudyo. Bitaw pa ho ba rin? Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Hindi po ako nagbibiro. Kapag ikaw ay tunay na Kristiyano at nagalin ng Jesus Fellowship, ang mababang grade ay hindi para sa iyo. Ang maliit na kita ay hindi para sa iyo. Ang mababang kalagayan ay hindi para sa iyo. Ang honors, ang medals, ang trophies, ang good grades, ang stars, ang mga biyayang magpapala ay para sa iyo dahil anak ka ng Diyos. Hallelujah! Mga minamahal, paano kung walang Reyna Esther na hindi tumugon? Go gather together all the Jews that are present in Shushan and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and my maidens will fast likewise. So will I go in unto the king, which is not according to the law. Which is not according to the law. And if I perish, I perish. Mga minamahal, naghahanap ang Diyos ng mga bagong bayani. Alam mo ba na ang Pilipinas naghahanap ng bayani? Alam mo ba ang buong mundo naghahanap ng bayani? Si Efren Linya Florida, nagtuturo sa pamagitan ng kariton, kinilala siyang bayani ng Pilipinas, di ba? Kinilala siyang bayani ng buong mundo. Si Nini Aquino na nagbigay ng buhay para sa may kinilalang bayani. At marami pang kinilalang bayani, hindi lamang ng Pilipinas, maging ng ibang bansa. Pero alam mo ba na ang Diyos nila ay naghahanap ng bayani? Na habang ang iba ay nagmamasid lang dyan at walang ginagawa, na puno ng kaba, takot, pag-aalala at mga sariling hangarin. Samantalang si Reyna Esther, kanyang nilalaburan ang kanyang magandang kalagayan, parang si Jesus Christ. Anong sabi ng Philippians 2:6? Na bagamat si Kristo ay tunay na Diyos, nagkatawang tao, at doon sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo, niligtas niya tayo, binigyan niya tayo ng kagalingan sa ating karamdaman, at pinasagana niya tayo. Tinakwil ni Christ ang buhay masagana, tinakwil niya ang buhay hari, maging anak lang ng Diyos at maging tao lamang at para tayong maligtas, o dakilang pag-ibig ng Panginoon. Nakuha ni Reyna Esther, dakilang pag-ibig para sa kanyang mga kababayan, at itong hinahanap ngayon ng Panginoon, mga babae at mga lalaking handang talikuran ng anuman para magawa lamang ang perpektong anuman ng Diyos. Si Pablo dininay ang pag-aasawa, magawa
ng Roma at doon pinako ng patimurik. Si Tomas ay nagpunta ng India at doon siya napatay. Si Isaiah ay hinabi sa gitna ng mga kalaban ng Panginoon at kalaban niya sa pananampalataya. Maraming nagbigay ng buhay sa Panginoon, magawa lang mga perpektong kalooban ng Panginoon. Maraming tao nagbibigay ng malaki ng tithe offerings at first fruits, nagbibigay ng sacrificial giving, nagdodonate, matugunan lamang ang gawain ng Panginoon. Maraming mga lalaki at mga babae na umuupo sa jeep at nangangaral, sumasakay ng bus at nangangaral, nang hindi nangihingi, nakagaya ng Fort Watts, naggrupo ni Perion. Maraming nagbibigay ng drugs, at maraming naglilingkod ng walang sahod, nagpo-full time. Maraming gumagawa sa perpektong kalooban ng Panginoon, pero ang marami na nanatiling lang nakaupo at nagabutas ng bangko. Nagiginig pa muna tayo. Ang marami hindi nag-evangelize, hindi namimigay ng tracts, hindi nag-baptize, nag-opening, nag-first fruits. Hindi ka ba nababahala sa iyong narinig sa balita? 13 years old na bakla, pinatay ang 16 years old na kanyang kalaguyo dahil nalaman niya ng kalaguyo niyang ito ay meron ng ibang kapartner na nakilala niya sa Facebook noong last May. At doon sa loob na San Fernando, Pampanga, ang baklang 13 years old na ito ay binaril ang kanyang kalaguyong 16 years old dahil meron ng iba pang kalaguyo. 13 years old, 16 years old. At matapos barilin ng baklang ito ang 16 years old, ang baklang ito binaril ang kanyang sarili at nagpakamatay. Bakit ganyan ngayon ang nagaganap sa Pilipinas? Kababata ito mga bakla na! Dahil kila Vice Ganda, dahil kila Boy Abunda, dahil kila Mother Ricky Reyes. Si Vice Ganda, kung tawagin si Ate Vice Ganda, sila Boy Abunda na mga walanggana na mabubuting tao sila. Kaya lang yung magandang halimbawa, dahil hindi magandang halimbawa, si Boy Abunda ay merong alipin na isang lalaki. Kaya ang bata-bata mo pa, nakalipstik ka na. Sasabihin mo kaya napunta ka ng impyerno, okay lang dahil bakla ka, tip-tipang kaya kita. Ang ibig mo sabihin, dibdiban ang gagawin kong pag-aayuno para sa iyo. Dibdiban ang gagawin kong mananalangin para sa iyo. At dibdiban ang pangangaral gagawin ko. Dibdiban ang pangangaral na gagawin ko para sa iyo. Maging tunay ka ng manalaki, magmula lang ang lipstick mo. At tamuin lang ang lakad mo. People are glorifying na baklaan. Kamakailan lamang isang lalaki ang nabit ko rito. Sabi niya, gusto kong magparit. Nang nakita niya ako, pastor na lang. Kasi ang pastor pa lang may asawa.